Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 3 hanggang 9. So alamin po natin ang maghihintay po para sa inyo sa bagong-bagong linggong ito. But first, ihanda mo na ay yung isang tanong kung meron po kayong one question para sa ating isang tanong, isang sagot. Sa dulo po ito ng ating reading, kaya hintayin niyo po yan. I will read that using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the week. Ooh, wow. Nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Sa mga new subscribers, hello, hello! Welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo. I-share nyo po yung ating video para po marami pang Gemini ang makapanood. And please help me, do not skip your ads. Okay? At the bottom, meron kang the Six of Cups. Nice, nice, nice. Sinasabi dito, Gemini, ng iyong spirit guides na this week, malaki ang kapangyarihan mo na makalagpas sa isang mahirap na parte na inaasikaso mo. Example, nahihirapan ka ngayon sa isang trabaho, asahan, makakalagpas ka dyan. Parang narinig ko yung word na makakasurvive ka dyan. This really triumph over obstacle, no? Akala mo mahirap pa, akala mo malayo pa, akala mo matagal pa, pero biglang boom. Bigla-bigla, you reach the dead end or the finish line, no? Parang may ribbon cutting, parang ganon. So, congratulations in advance for surviving this far and reaching the outcome, no? Reaching the outcome ng isang pinaghihirapan. Congratulations po. Okay? In the area of your core energy, meron kang the Three of Cups. Sabi dito, Gemini, ng iyong spirit guides, ito yung linggo kung saan ikaw ay magsasaya. Maaring ma-meet mo this week ang isang tao from the past. Halimbawa, a reunion with a high school friend, baka yayain ka sa isang inuman or bonding time or kasal ng isang dating kakilala or katrabaho na ngayon lang ulit kayo magkikita kaya parang susulitin mo yung time with that person at mag-reminisce kayo sa nakaraan. Congratulations. Okay? Ito yung feel good week para sa'yo. Okay? For others dyan, sabi ko nga kanina, kapag nakalagpas na sa isang mahirap na parte, you're gonna celebrate. Okay? You're gonna celebrate with family, with friends, with the people that really are rooting for you para makuha mo ito. Narinig ko may pag-ani. This is the week also for harvest. Okay? Meron kang makukuhang magandang resulta mula sa isang bagay at super saya ninyo. Kaya parang either manlilibre ka or lalabas kayo o kahit sa bahay lang mag-i-invite ka just to celebrate what you have accomplished. Congratulations. Okay? Clarify natin to. The Three of Cups, meron kang the Knight of Cups. Uy, congrats, congrats, congrats. Kitang-kita ko dito na parang darating na yung hinihintay mong go signal. You're waiting for this person to give you the approval na parang, uy, pasok na talaga ako. Uy, okay na okay na. Uy, approve na ako. Uy, nalagpasan ko na. Uy, sumagot na ng oo. Kaya parang ikaw, alam mo na. End na. End na ng aking paghihintay. End na ng aking pag-agam-agam dahil meron ng definitive answer na dapat mong i-celebrate ngayon. Hinintay mo to, di ba? You have waited for this. You have talagang nagtiyaga ka dito. Nandoon lang talaga yung mata mo. Sabi mo, pag yan dumating, talagang lalarga na ako. And I am now entering a new cycle of my life. May pivot ka na, no? Para talagang merong detour, redirection, kumbaga.
Regalo sa'yo to ni Universe, Gemini. Itong magandang pangyayari or magandang pagbabago after a difficult challenge. Nako, talagang ramdam ko dito yung pagginhawa mo. So congrats, 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 congrats sa pagpasok ng bagong bagay na ito. Matagal mo tong hinintay, ipagbuni, ipagmalaki. And then after that, take it seriously dahil kailangan mo tong mapahaba sa buhay mo. Okay? So, mga mahal kong Gemini, ano ba yung mga kulang sa'yo na gusto mong makuha ngayon? No? Ilapag mo yan sa ating comment section. Pag-usapan natin, i-manifest natin, it will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, the Four of Swords. Tiwala. Yun ang kailangan mong gawin ngayon. Ngayong linggong ito. Sa mga malalagpasan, sa mga darating, sa mga pagbubuni, ang kailangan mo mag-relax. Relax, relax, relax. Ito yung linggo kung saan nanamnamin mo yung mga naging bunga ng mga pinaghirapan mo. It's all about you celebrating all the sweat, tears, puyat, pagod na ibinuhos mo sa bagay na ito. Okay? Pinapayuhan ka to take a rest, take a vacation, para magpaka-recharge, and then pagbalik mo, seryoso na tayo eh. Seryoso na tayo sa mga gagawin. Kaya ngayon, kalmahan mo lang. Wag mo munang biglain ang sarili mo sa mga bagong responsibilidad o mga bagong task or gagawin. Darating tayo dyan. Pero kailangan ngayon i-prioritize mo yung kalma lang, relax lang. Deserve mo rin to. Okay? Pinapayuhan ka dyan na palakasin mo rin ang iyong spiritual na pananalig. Trust God lang, no? Huwag mo masyadong pangunahan yung mga sitwasyon. If you believe in Him, if you really trust Him, wala kang dapat ikaproblema at ikaw yung magkasabi na, okay, okay na to, relax na ako, I will just let God direct me. Okay? Clarify natin. So mga Gemini, ano pong oras sa inyo dyan now while watching this video? Kapag napatingin ka sa orasan, that is your lucky number. Okay? Umaga ba sa inyo, hapon, or gabi, or madaling araw? Four of Swords, the Page of Swords. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, sa mga laban na gagawin mo, sa mga pag-andar na susuungin mong bago, huwag mo daw kaligtaan na mag-research, alamin lahat ng katotohanan, kalkalin lahat ng kinakailangan, para pag tumulay ka, hindi ka ganun mahirapan. And at the same time, learn to trust the process. No? Hindi pwede na parang puro duda or paiba-iba. Kailangan meron daw malalim na tiwala sa mga bagay na gusto mong gawin. Mahirap man, makipot man, dahan-dahan man, at least you know na kaya mong pagkatiwalaan yung mga impormasyon na meron ka at ganoon din yung mga bagay na nasa paligid mo. Spiritual and hard work together will help you tremendously. Five of Swords at the background. Marami kang iniisip na kanigahan, ipahinga mo yan. Marami kang stress, anxiety, nag-overthink ka malala, Gemini. So, relax, no? Para mapahinga isip mo, kalkalin mo yung totoo. Kasi mapapanatag ka sa katotohanan. Halimbawa, ikaw ay nag-aalala kung ako ba'y makakapasa doon, ako ba ay fit para sa trabahong yun. Maghanap-hanap ka ng taong makakausap mo na parang, ay oo nga no, tama nga yung ginawa ko. Sige, hindi na ako mag-aalala kasi nagets ko. Parang ganon. So if you have more information na mapanghahawakan, hindi ka na mag-aalala ng ganyan. Okay? In the area of what you need, meron kang the Nine of Wands. Sabi dito, Gemini, ang kailangan mo ngayon, huwag susuko sa mga bagay na alam mong para sa'yo. Kailangan ipakita mo pa kay universe na hindi ka bibitaw, hindi ka bibigay, hindi ka mag-quit. Naramdaman ko dito na parang tinetest ka lang, no? Tinetest ka lang sa kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa mga nais mo. Siguro napansin mo din na parang puro challenges, puro problema, puro dagok, di ba? Time and time again.
Maraming beses ka na rin pumalya, nabokya, pero sabi dito, ngayon pa ba tayo bibitaw? Ngayon pa ba tayo mapanghihinaan, di ba? So laban lang ng laban, kung ano yung balak mong ipanalo, kung ano yung balak mong gawin, kayang-kaya mo yan. Pagkatapos ng selebrasyon, magpakaseryoso ka na para sa bagay na ito, nang sa ganon magkaroon siya ng magandang outcome sa'yo. Okay? Clarify natin. Nine of Wands. Pa-clarify naman po, Holy Spirit, Spirit Guides. The Nine of Swords. Meron kang 9-9 here. Angel number po yan ng pag-release. Sabi niya, pakawalan mo na, Gemini. Pakawalan mo yung mga takot mo, inhibitions mo, duda mo, pagdadalawang isip mo, pagkakatastrophize mo. Ano yung catastrophizing? Yun yung parang lahat na lang ng nega at trahedya ay iniisip mo kahit hindi naman talaga siya mangyayari. 'Di ba? So release all the negativity and just do your best. Panahon to para patunayan sa kanila na kaya mo to work under pressure. Okay? World card. World card's all about ending. Ending nga daw ng problema at paghihintay at pagpapagod. Ibigay mo lang yung makakaya mo, one last chance. Mabubuo mo yan. Makukompleto mo yan. This is a card of success, completion, acknowledgement, recognition. So congratulations. Basta wag mo lang indahin lahat ng mga problema sa paligid. Give it your all. Tagumpay ang kapalit. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the judgment card. Okay? Ramdam na ramdam ko dito na parang magigising ka sa isang magandang balita. Either licensure, passer ka na, or naapurbahan bigla yung iyong visa, or yung isang court order ay biglang pumabor sa'yo. Ano? Meron kang biglang pagkagising sa isang katotohanan na pumabor sa'yo yung kapalaran. No? Hindi ka makapaniwala na wow, dumating din. Wow, ako naman ang pinaboran ni universe. Sabi ko nga sa'yo kanina, merong regalo sa'yo si universe this time. Hindi kanya pinapabayaan at talagang dinadala lang niya sa'yo ngayon yung karapat-dapat na mapunta sa'yo at the right time. 'Di ba? So embrace this realization, embrace this new life na naghihintay para sa'yo na manggagaling mula sa isang magandang sagot o magandang balita na dapat mong ipagbunyi at ipagdiwang ngayon. Okay? Ramdam ko dito yung pagbangon mo from an old life. Kung ano yung lumang buhay mo, bibitawan mo na yan. At i-celebrate mo yung pagdating ng bagong bagay. Okay? Congratulations. Parang nagkaroon ka ng bagong pag-asa na parang yes, may chance pa ako sa buhay. Meron pa ako magagawa. Ikakalusaw yan ang problema mo. And here you are. Very, very hopeful for what's about to come. Judgment card. The Ten of Wands. Pagod ka na hirap ka na. You've done everything para lang dito. And then sabi mo, bakit ganito? Ang hirap-hirap, nakakapagod, puro burden, puro pasakit. Pero dahil nga sa isang bagong darating, with the Page of Wands, nabuhayan ka na parang, yes, God, this is the answer. This is the solution. This is my Savior. No? Dahil pinagkaloob mo sa akin yung magpapaalis sa akin sa hirap na ito. Kaya super happy mo. Makakarinig ka ng tawag ha. Kitang-kita ko dito yung presensya. Napakaliwanag nung trompeta. Ibig sabihin, makakarinig ka ngayon ng good news. Either reward, development, resulta, na talagang labis-labis mong sasabihin na worth it lahat ng pagod ko dahil dumating na yung exciting door for me. Okay? In the area of your near future, meron kang the Ace of Swords. In the near future, kita-kita dito na parang malinaw sa'yo yung direction mo. Hindi ka na nalilito kung dapat ko ba itong ginagawa? Para dito ba talaga ako? Ipupush ko ba talaga to? Yes. Kasi yung hirap dito, pagod dito, may breakthrough, may kaginhawaan, may panalo, may pag-angat, may katapusan yung pagod at merong pagwawagi, no? Na para bagang it's clear, it's stable, malinaw yung intention, malinaw yung purpose, malinaw yung ruta.
Kaya wala ka ng pag-aalangan pa kung para saan ba ako. Nakita ko dito yung security. Secured ka na sa future na meron ka. Congrats po. Okay? Clarify natin. Nakita ko rin dyan na parang kung ano man yung malabo ngayon, Gemini, kung ano man yung malabo sa buhay mo ngayon, liliwanag. Kung sino man yung mga dapat mong makausap, dapat mong mahanap yung impormasyon sa kanila, ibibigay sa'yo, mapapanatag ka. Okay? Ace of Swords, the King of Swords. Yes, you are now able to maneuver your life even better. Kung dati hindi mo alam kung dito ba talaga ako fit, tatagal ba ako dito, should I continue this? Pero heto ka may assurance, siguradong sigurado ka sa future mo, napakaliwanag at handa kang gumalaw para matupad yun. Wala nang buts, wala nang ifs, ready ka to really push forward and take action dahil siguradong sigurado ka na sa gagawin mo. Congrats ha! Napakamalaking biyaya niyan dahil yung assurance, yung clarity, magaan yun sa feeling, di ba? At the background, the King of Pentacles. Ramdam ko dito na you're about to start something that is permanent, long-lasting, at talagang titiba-tiba ka dito in the future. Congrats po. In your challenge, meron kang the Moon card. Sabi dito, maraming mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maraming mga bagay na nakatago sa'yo or kahit hanapin mo yung sagot, hindi binibigay. Kaya siguro frustrated ka na parang ano ba yan? Ano ba yung dapat kong ibigay? Ano ba yung dapat kong gawin? Pero sabi dito, magtiwala ka lang. Magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka kay God that ibibigay niya sa iyo yung regalo ngayon para makalagpas sa isang mahirap na problema at manalo dyan, makaginhawa sa iyo, makabangon ka. Trust in His plan. Trust also in your ability. Na kung alam mong ito yung dapat kong tahakin, tatahakin mo. Walang duda, walang alinlangan sa'yo mo. God, kung talagang yan yung para sa akin, go push. Gagawin ko. Ngayon, I will celebrate what you are giving to me. At bahala na yung dako paraon kung ano yung dulot nun sa akin. Parang ganyan. The Moon card is being clarified by... Narinig ko rin dito parang marami kang takot, marami kang pangamba, marami kang duda. Queen of Cups, yung puso mo, parang di mapalagay. Sabi dyan, you need to relax. Go out. Find those parang resting events or resting activities na magpapanatag sa puso mo para kahit marami ka mang alinlangan, tanong, takot, kakayanin mo. Especially this week. Parang umavoid ka daw ng mga triggers, yung mga bagay na magpapastress sa'yo, mga bagay na magpapainit ng ulo mo. Learn to calm down and be quiet, at peace, no? Para maisip mo yung tamang intuitive download para maituloy yung isang bagay na kaya mo namang lagpasan. Okay? Knight of Swords. Panahon to para mag-slow down. Slow down ka lang. Kasi pag niraratrat mo sarili mo, diyan ka nagpapanik, diyan ka nahihirapan, di ba? So just slow down, take a time to breathe and relax para yung mga problema or kalabuan, ma-handle mo ng maayos. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Wands. Huwag kang mag-alala. Alam ko na medyo kinakabahan ka or takot ka dito sa isang bagay na parang papasukin mo this week. Or itatry mo. Pero huwag kang mag-alala, kayang-kaya mo daw yan. Basta aralin mo lang, open yourself sa possibility, sa experience, wala kang dapat ikatakot. Kayang-kaya mo to. Dapat nga ma-excite ka dyan dahil may bago, di ba? Pag may bago, talaga namang magdadagdag yan ng meaning sa ating buhay. So, just be open, relax, and accept what must needed to be accepted, di ba? At sabihin mo, sige nga, itatry ko to. Sige nga, aaralin ko to. Baka maganda ang sagot nito sa akin. Okay? Page of Wands, the Five of Swords. Masyado kang nag-aalala. Pero sabi dito, kapag nawaksi mo sa isip mo lahat ng stress, overthinking, marirealize mo na, ay,
madali lang pala 'to, kayang-kaya ko pala 'to, bakit ba ako nagpapaka-stress dito? Eh, marami na rin naman akong pinagdaanan in the past, so why not pursue this? I can make it, I can do this. Parang ganyan. At the bottom, the justice card. Yes, basta alam mo yung mga ins and outs, yung mga dapat gawin at hindi, yung mga tamang proseso, hindi ka dapat mag-alala ng ganyan. Panahon na to for you para i-accept ito. Chance mo na to. So, give it your shot and just enjoy. Magandang bagay yan, okay? In your divine message, ang payo sa iyo ng iyong spirit guides ay talagang tumutok sa bagong bagay na ito. Pag-aralan, dapat i-prioritize yan. Ang mata mo dapat nandyan lang. Ingatan mo daw. Huwag kang pabaya. Huwag mo daw iasa sa iba. Ikaw daw dapat ang hands-on dyan. Okay? Because that is very promising na pwede mong mapalago hanggang sa pagtanda mo or for a long, long time. Kaya importante na alam mo kung ano yung priorities mo. After mag-enjoy, after mag-celebrate, diretso tayo sa ating seriousness about making sure na ito ay tatagal sa atin. Okay? Page of Pentacles, the Six of Cups. 6 here, huwag mong katakutan yan. That is angel number of reflection. Kailangan mo daw magbalik tanaw para makita mo kung ano yung halaga ng bagong bagay na ito. Maaring matagal mo tong hinintay, matagal mo tong hiniling kay God, parang bata ka pa lang, ito na yung gusto mong mangyari, ito na yung gusto mong makuha at nandyan na. Kaya gawin mo ang lahat ng makakaya mo para alagaan ito. Okay? At the bottom, the Page of Wands ulit. Talagang wag daw sayangin yung pagkakataon. This is your lifelong dream to do this. So make sure na yung focus mo nandito. Okay? Ang outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Ikaw daw po ay ligtas, safe at protektado laban sa mga maling bagay. So huwag ka mag-alala. Okay? You have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Kung babae kayo, mga kumare mo, yung mga buddy-buddy mo, talagang maganda ang friendship ninyo. Para sa mga boys dyan, yung mga kumpare nyo, mga pre-pre nyo dyan, ay talagang meron kayong talagang kaibigan mula hirap at ginhawa nandyan sa inyo. So, bonding time talaga to sa ating core energy. Magsaya, magdiwang, at matuwa para sa sinasapit ng bawat isa. You also have table, hard work ahead. Talagang kailangan patunayan natin, Gemini, na pagkatapos nating mag-celebrate, papakita natin na talagang tayo yung karapat-dapat para sa biyayang ito. You also have both money or property through an inheritance, winning or windfall. May perang paparating mula sa iba't ibang source. So, rejoice for what you're about to receive. Okay? Ang outcome ni Gemini for August 3 to 9, the Justice card. Talagang gumaganti sa iyo ang kapalaran. Panahon naman to para ikaw naman ang papurihan, ikaw naman ang makakubra, ikaw naman ang lumigaya. So, enjoy the justice, enjoy the divine blessing para sa'yo. Inani mo to, both cards are telling me harvest talaga. Hinarvest mo to this time dahil pinagtiyagaan mo, pinagtibayan mo. So, congratulations. Clarify natin. Justice, you have the Five of Cups. Five is here. Telling you talaga of change or pagbabago. Malaking pagbabago sa life mo to, kaya dapat matuwa ka, huwag kang matakot, huwag kang ma-stress, huwag kang mangamba, daanan mo lang yan, and you will see na this is the life that is really for me. Okay? The bottom, the Seven of Cups. Unti-unti na nagbubukas yung mga pintuan para sa'yo. Kung ano man tong hostisya or bagay na aanihin mo ngayon, it will open new doors. Palayo ka na ng palayo sa past mo. At unti-unti ka na talagang umuunlad more than ever. Kumbaga, kapag lumingon ka ngayon sa nakaraan mo, ibang-iba ka na. No? So congratulations. Kung ikaw ay na-stuck sa isang bagay, justice is here. May magbubukas para sa'yo. Deserve mo to. Congratulations. Okay? Let's go, Gemini, sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of this one question. Okay?
Inhale and exhale. Ang sagot sa iyong tanong, you have the Three of Wands, the Sun card, ooh, beautiful, and the King of Wands. At the bottom, meron kang the Moon card. Naku, huwag ka nang masyadong magpakalunod sa mga takot mo, sa mga inhibitions mo, sa mga negative self-talk mo. Sabi dito, darating na rin yan. Hinding-hindi ka na mabuburyong ngayon dahil may paparating na isang bagay na matagal mong hinihintay and super saya mo. Super saya mo dahil yes, finally, after dark, lumiwanag din. Nakita ko na yung landas ko, nakita ko na yung sagot, nakita ko na yung mapanghahawakan ko. And here you are, ready to really fight for it at tuparin yung plano mo. Panahon to para maging mas masigasig, mas palaban, at magpasalamat dahil dumating na siya. Okay? So makakaahon ka rin dyan sa question mo. So, congrats. The answer is yes. Something is arriving na talaga namang magdudulot sa'yo ng sobrang ligaya, saya, freedom. Kaya sabi mo, gagawin ko ang lahat para magkaroon ng magandang outcome ang bagay na ito. Congrats. Isa itong transformative time para sa'yo. Okay? Very, very good. So mga Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung August 3 to 9. Saan po kayo naka-resonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you rin po mga mahal kong Gemini for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.